The Inkpad needs service, contact Epson. So kapag lumabas yung ganitong error mga bebe sa inyong Epson L5290, ibig sabihin ay kailangan nyo nang i-reset ang inyong Waze Inkpad ng inyong mga printer. So paano yun gagawin? So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano. So ilang beses ko na nga itong na-encounter, kaya naman medyo alam ko na kung paano ang gagawin. Pero bago natin ma-reset ang ating Waze Inkpad, ay kailangan natin ng resetter. So, dati nga mga bebe, ay may nakasave na ako sa aking computer na resetter. So, yun yung ginamit ko last time. Pero ngayon, hindi ko na siya magamit nung tinatry ko na. Kaya naman, naghanap ako ng ibang resetter. So, mamaya nga mga bebe, ay ipapakita ko sa inyo kung saan ko ba nakuha yung resetter na ginamit ko dito sa aking printer. So, umpisa na nga natin mga bebe. So, andito na nga ako sa aking computer at ito na yung resetter na kailangan natin para ma-reset ang ating printer. Click lang natin yung ADJ Prog na yan. And then, may lalabas na Epson Adjustment Program. Then, pipindutin lang natin yung select. So, maraming model na pwede natin paggamitan nito mga bebe. Pero dahil L5290, L5290 ang gagamitin natin. Sa port naman, kung saan port yung inyong L5290. Sa akin ay sa USB 001. Automatic naman siyang nadedetect. And then, particular adjustment mode. Ayan, punta tayo dyan. Punta tayo sa Waze Inkpad Counter and then OK. So, mga bebe, initialize natin. Then, i-check muna natin tong main pad counter. And then, initialize. So, dapat mga bebe, i-check ko yan. Ang problema, lagi siya nag-e-error. Kaya, nagdirekta initialize na ako. And then, iba-back to 0 niya na yung ating count. Yung ating main pad counter. So, ayan, please turn off the printer. Kapag nag-initialize tayo, lalabas yan. I-okay lang. So, turn off the printer. So, nung time na yan, tina-turn off ko na ang aking printer. Then, pagka turn off nyo, i-okay nyo lang mga bebe. Ayan, okay nyo lang yan. And then, ayan, the Waze Inkpad counter has been initialized properly. Turn on the printer and click the check button to check the Waze Inkpad counter value. Okay, then i-okay natin yan. So, i-turn on daw natin ang ating printer. So, ayan, i-turn on lang natin ang ating printer and then click natin yung okay. So, i-check yan na bebe. Ayan, nag-0 na siya. So, hindi ko na nga siya na-check kanina kung ilan yung bilang kasi nga nag-error. Kaya dinirekta initialize ko na. So, ang mahalaga naman i-0 natin yung ating main pad counter. And then, finish na. So, bebe, tapos na yan pagka ganyan mga B. Ayan, makakapag-print na ulit kayo. So, tinry ko naman yun sa akin, nakapag-print na nga ulit ako. So, gaya nga nang sabi ko sa inyo mga bebe, bago matapos ang video na to, ay i-share ko sa inyo kung saan ko ba nakuha yung resetter na ginamit ko. So, kung pwede ko nga lang i-share tong resetter na ginamit ko ngayon, i-share ko talaga. So, hindi ko lang alam